Ito ang Aswang Radio. Ang radyo ng mga aswang. Sigurado ka bang wala talagang aswang dito? Nako, sir naman. Ang laki-laki niyo na para maniwala sa mga aswang. Di ko na-expect na naniniwala rin pala sa aswang ang makagaya mong laking Maynila. Wala naman sa lugar na pinanggalingan yan. Sinabi ko naman sa'yo, may narinig talaga akong mga kaluskos sa bubong ng kwarto ko kagabi. Tapos may kakaibang tunog din. Baka naman ligaw na hayop lang yun, sir. Alam mo naman, nasa isla tayo. Bahagya akong sumilip sa bintana at nakita ko ang anino ng isang malaking tao at may mahaba itong kuko. Nako, sir. Aaminin ko. Dati ay may napapabalitang ang aswang dito sa isla. Mga nilalang ng dilim na hayok sa laman ng tao. Pero wala na po sila ngayon. Matagal na silang hindi nagpaparamdam. Sa bagay, wala rin namang masama kung mag-iingat tayo, di po ba? Pero relax lang po kayo, sir. Safe na safe kayo dito, ah. Ito ang Aswang Radio. Naniniwala ka ba sa itim na kapangyarihan? Paano kung may isang taong obsessed sa'yo at gagamitan ka ng gayuma upang maangkin ka? Makakaya mo kayang takasan ang ganitong klaseng pag-ibig? Sigurado akong na-curious ka bigla sa tanong ko. Kaya kung gusto mong malaman ang mga kasagutan dito, pakinggan mo ang kwento hanggang sa dulo. Magandang araw sa lahat ng mga listeners ng Aswang Radio. Tawagin niyo na lang po akong Antonio, isang retired businessman na nakatira na ngayon sa Amerika. Naniniwala akong wala sa edad ang pagkahilig ko sa horror. Kaya naman isa talaga sa mga pinagkakalibangan ko sa buhay ay ang pakikinig ng mga kwento dito sa inyong channel. Dati-dati ay wala naman akong kahilig-hilig sa mga kwentong katatakutan. Masyado kasing busy ang buhay ko para pagtuunan ng atensyon ng ibang bagay. Pero nagbago ang pag-iisip ko nang ako mismo ang nakaranas ng isang nakakapangilabot na pangyayari. Ang kwentong isi-share ko sa inyo ay nangyari noong 30 anyos pa lang ako, taong 1990. Nagmula ako sa isang mayamang angkan. Pero hindi naging masaya ang buhay ko dahil palaging walang panahon ang mga magulang ko para sa akin. Katunayan, mas nakakasama ko pa nga ang mga katulong namin kaysa mga magulang ko. Kahit kailan din ay hindi ko naramdaman na mahal nila ako. Lumaki ako na puro pressure ang nararamdaman dahil palagi nilang pinapaalala sa akin na ako ang magmamana ng lahat. Kaya kailangan kong maging magaling at matalino. Sa kagustuhan kong i-please ang mga magulang ko, wala akong ibang ginawa kundi ang mag-aral ng mabuti at pagbutihin ang trabaho ko. Maaga akong naulila dahil sabay silang namatay sa isang malagim na aksidente. Kaya naman sa edad na 30 ay minana ko na ang lahat ng kayamanan ng aming pamilya. Siguro isipin ng iba na ang swerte ko. Pero sa totoo lang, nakakalula ang buhay ng isang binatang bilyonaryo. Antonio, hindi ko ito sinasabi sa'yo dahil gusto kitang i-pressure. Concerned lang ako sa'yo. Tito Robert, ang hindi ko maintindihan, bakit pati ang love life ko ay pinoproblema nyo? Dahil masyado kang pihikan. Ilang babae na ang indireto ko sa'yo. Ilang beses ka na rin nakipag-date sa kanila. At lahat naman sila ay maganda, matalino at nanggaling sa mayamang pamilya. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit wala ni isa sa kanila ang nagustuhan mo. Sinabi ko naman sa inyo, di ba? Wala akong naramdaman nung nakita ko sila. Maganda kong sa maganda. Pero hindi naman nadadaan ang lahat ng bagay sa itsura. Ano ba kasi talaga ang hinahanap mo sa isang babae? Yung mala supermodel ang dating? Yung simple manamit at mukhang anghel ang mukha? O gusto mo ba ng sexy at agresibo? Sabihin mo lang dahil lahat sila na andito. Napalingulingo na lang ako nang ilapag niya sa desk ko ang litrato ng mga babaeng irereto niya na naman sa akin.
Ayaw talaga akong tigilan ni Tito Robert hanggang sa makahanap ako ng babaeng magugustuhan ko. Aaminin ko, napakapihikan ko nga. May hinahanap kasi ako noon sa isang babae, pero hindi ko pa matukoy kung ano ito. Oo, alam ko magulo, pero baka marahil wala pa lang din talaga akong interes sa pakikipagrelasyon noon. Masyado pa kasing nakatuon sa negosyo ang isip ko nung panahong yun. O ano? Hindi ka makikipag-date sa kanila? Antonio naman, pinagpilian at kinilatis ko ng mabuti ang bawat isa sa mga babaeng to. Tapos sasabihin mo lang sa akin na hindi mo sila gusto. I'm just being honest, Tito. Pwede bang itigil nyo na ang pagreto ng kung sino-sino sa akin? Hayaan nyo na lang ako makahanap ng babaeng makakakuha ng interes ko. Eh paano ka makakahanap kung masyado kang subsob sa trabaho? Kaya nga ako na ang gumagawa nito para sa iyo eh. Bakit ba napakahalaga sa inyo na makahanap ako ng nobya? Maayos naman ang pamamalakad ko sa kumpanya. Hindi ko pa kailangan ng nobya sa ngayon. At walang kinalaman ang love life ko sa pagiging isang mahusay na negosyante. Ilang beses ko na itong ipinaliwanag sa iyo. Masyadong conservative at traditional ang values ng board members ng kumpanya. Marami sa kanila ay naniniwala na dapat isang pamilyadong tao ang namamahala ng kumpanya. Bakit? Iho, iba kasi ang mga hamon na dala ng pagkakaroon ng sariling pamilya. Kaya naniniwala sila na kung kaya mo itong lagpasan, ibig sabihin kayang-kaya mo ring harapin at solusyonan ang bawat problema ang kakaharapin ng kumpanya. Isang malaking kalokohan. Hindi naman yan nagbasehan ng pagiging isang magaling na negosyante. Alam ko, pero wala tayong magagawa para baguhin ang pananaw nila. Kaya kailangan sundin na lang natin ito. Nag-aalala lang ako na baka isang araw ay kumilo sila para palitan ka. Dahil lang dito. Ayokong masayang ang lahat na pinaghirapan ng mga magulang mo. Kung ibang tao lang naman ang mamumuno nitong kumpanya. Isa pa, ang dami mo nang nagawa para sa kumpanya. Hahayaan mo na lang bang masayang ang lahat ng ito? This is ridiculous. Ayoko mang aminin, pero namroblema talaga ako nung panahong yun. Alam ko kasing wala akong ibang magagawa kundi ibigay ang gusto ng board members. Hindi ako makapapayag na mawala sa akin ang posisyon ko sa kumpanya. Mula pagkabata ay itinatak na ng mga magulang ko sa aking isip na ako ang mamumuno ng negosyong pinaghirapan nila. Ang tagal kong pinagtrabahuhan ang posisyong ito. Pero hindi rin naman pwedeng basta-basta na lang akong makipagrelasyon sa kahit na sinong babae para lang masolusyonan yung problema ko. Maling-mali yun. Anong sabi mo? Nagpaplano ng board na patalsikin ako? Matagal na kitang winarningan tungkol sa bagay na ito, hindi ba? Ayaw mo lang talagang makinig sa akin eh. Seryoso ba sila? Dahil lang hindi ako pamilyadong tao, ang tingin na nila hindi ako capable na i-manage ang kumpanya? Dahil wala ka pa rin nobya hanggang ngayon, they are under the impression na wala kang planong magkaroon ng sarili mong pamilya in the near future. Maayos ang kalagayan ng kumpanya sa ilalim ng pamamalakad ko. Hindi lang maayos, kundi maganda. Palaki ng palaki ang kita natin. Ibig sabihin ay effective ang strategies ko. It's unfair na hinuhusgan nila ang kapasidad ko base sa personal kong buhay. Naririnig ko pa lang naman ang tungkol dito. Wala pa silang konkretong plano sa ngayon. Pero mas mabuti kung kikilos na agad tayo habang maaga pa. Iho, kailangan mo na talagang maghanap ng mapapangasawa. Or, at least, kahit nobya man lang na maipakilala mo sa mga tao. Fine. Pero, hahayaan mo akong maghanap ng babaeng magugustuhan ko. Huwag kang magreto sa akin na kung sino-sino. Ayaw ko na rin ng mga blind dates na yan. Masyado na akong matanda para dyan. Oo, sige. Hayaan na kita. Pero sinasabi ko sa iyo, Iho, kailangan may maipakilala kang nobya sa mga tao within 6 months. 6 months? Ano to? May ultimatum? Sa tingin niyo ba'y nabibili lang sa mall ang isang babaeng mapapangasawa? Kung gusto mo talaga manatili sa iyo ang pamamalakad ng kumpanya, makikinig ka sa akin. Iniisip ko lang kung ano ang makakabuti para sa iyo. Sa pagkakataong ito ay mas naging seryoso na sa akin ang banta na matatanggal ako sa pwesto. Nagpanik ako at narealize ko na kailangan ko na nga kumilos sa lalong madaling panahon
Kaya nagdesisyon akong magbakasyon muna. Matagal na akong inaalok ng isa sa mga malalapit kong kaibigan na magbakasyon sa resort nila sa Siquijor. Kaya naisip kong kunin na ang offer niya. Magandang pagkakataon yun para makapag-relax ako at makapag-isip-isip. And who knows? Baka doon ko pala sa isla mahanap yung babaeng makakakuha ng interes ko. Seryoso ka bang sa isla ng Siquijor ka talaga magbabakasyon? Why not, Tito? Alam mo naman ang mga kwentong kumakalat tungkol sa islang niya. May kaibigan akong nagpunta sa Siquijor dati. At ang sabi niya, totoo raw talagang may mga mangkukulam at aswang doon. Tito naman, ang tatanda na natin para maniwala sa mga ganyang bagay. Sa TV at pelikula lang nag-i-exist ang mga yan. Walang aswang at mangkukulam sa totoong buhay. Mas mabuti pa rin dublihin natin ang ating pag-iingat. Pwede ka naman mabakasyon sa ibang lugar. Sa Boracay, Palawan, o kahit sa abroad. Tito, buo na ang isip ko. Kaya please, hayaan nyo na lang ako. Ngayon na nga lang ulit ako makakapagbakasyon eh. Isa pa, kailangan ko to para makapag-isip. Sana nga'y maliwanagan ang isip mo pagka-uwi mo dito sa Maynila. Sa kabila ng mga sinabi ni Tito Robert, ay hindi pa rin ako natakot at nagpapigil. Ilang beses niyang sinabi sa akin na kesyo magkakasakit raw ako doon o di kaya'y uuwing may kagat ng aswang. Ang dami niyang kwento tungkol sa Siquijor kahit ang lahat ng ito'y narinig lang naman niya mula sa ibang tao. Mga mangkukulam, black magic at kung ano-ano pa. Luma na yung mga paniniwalang yan. Pumunta ako roon para mag-relax, hindi para makinig sa mga pamahiin. Kahit aminado kong may konting kaba ako sa dibdib, mas nangingibawa pa rin ang excitement ko nang makarating ako sa isla. Napakaganda ng dagat. Pagbaba ko pa lang sa trike, naaamoy ko na agad ang maalat na hangin. Ay, hello darling. Ikaw ba si Sir Antonio? Ako nga. Ikaw, sino ka? Ako si Berta. Welcome to Isla del Fuego! Naku, ang gwapo-gwapo mo. Bagay na bagay ka sa ganda ng dagat natin dito. Ano ka dito? Ako ang caretaker nitong resort. Alam mo bang solong-solo mo ito ngayon? Walang ibang guest dito ngayon, kundi ikaw lang. Sure akong makakapag-relax ka ng bonggang-bongga dito ah. Mabuti naman. Si Sir naman, grabe ka kung makatitig sa akin. Alam kong maladyosa po ang kagandahan ko. Pero huwag niyo naman po ako masyadong titigan. Baka matunaw ako niyan. Pagkarating ko pa lang sa resort ay sinalubong na ako ni Berta. Mukhang kasing edad ko lang siya, pero sobrang colorful ng damit niya. Naka-floral, sobrang laking salamin at kitang-kita ang makeup niya kahit tirik pa ang araw. Sobrang energetic. Nag-bounce pa nga yung abot balikat na buhok niya habang naglalakad siya palapit sa akin. Nakangiti siya ng todo at hindi man lang alintana ang pagiging mailap ko. Inagaw niya agad ang bagahe ko at siya na mismo ang nagbuhat papunta sa kwarto ko. Tara na sir, ihatid na kita. Sigurado akong pagod ka sa biyahe. Ay, mabuti pa nga. Kanina ko pa gustong matulog eh. Pero sir huwag niyong kakalimutang mag-swimming. Huwag niyong sasayangin ang napakagandang beach dito. Sigurado akong maa-addict kayo. Bukas na siguro. Marami pa naman akong oras na mag-swimming. Ilang araw din ako mananatili dito. Ay, perfect! Matagal-tagal ko rin palang masisilayan ang kagapuhan mo at kakisigan niyo. Naglakad kami sa gitna ng maraming halaman. Nasa second floor na isang maliit na kawayan na cottage ang kwarto ko. Pagbukas niya ng pinto ay napanganga ako sa pagkamangha. Pinilapag ko ang bag sa tabi ng kama. Hindi siya yung tipong pang luxury resort pero malinis at maaliwalas ang kwarto. May malaking kama na may puting kumot at may sarili akong veranda na gawa rin sa kawayan. Mula roon ay kitang-kita ko ang buong resort at ang asul na dagat. Parang postcard ang tanawin. Maganda nga. Sabi ko sa iyo ito na ang magiging paraiso mo sa mga susunod na araw. Kahit anong kailangan mo, huwag kang mahihiyang tawagin ako, ha? Saan nga pala ang front desk ng resort? Walang front desk. Napansin mo naman siguro na maliit at simple lang tong resort na to. Kung may kailangan ka, puntahan mo lang ako. Saan?
Nakakubli lang ako dun sa kubo sa likod ng resort. Doon ang palasyo ko. Kaya kung may kailangan ka, kahit 3:00 ng madaling araw, just call my name at sisisid ako palabas, okay? Okay. Sige sir ha. Magpahinga ka na. See you later. Dahil na rin siguro sa pagod, ay mabilis akong nakatulog pagkahiga ko pa lang sa kama. Na hindi ko na malaya na masyado na palang napahaba ang tulog ko. Nang idilat ko ang mga mata ko ay sobrang dilim na at ang tahimik ng paligid. Ang ganda ng tulog ko, parang di ko nararamdaman yung pagdaan ng oras. Tiningnan ko yung wall clock at napag-alamang 10:00 na pala ng gabi. Bumangon ako at nagtungo sa kusina. Pagdating ko, may nakita akong nakahandang pagkain sa mesa. May kanin at adobong manok. Saktong-sakto. Gutom na ako. Sa tabi naman ng plato ay may nakita akong maliit na note. Sir Antonio, nagluto ako ng dinner mo. Hindi na kita ginising kasi sobrang himbing ng tulog mo. Ayokong istorbohin ka. Baka kasi bigla ka na lang maging dragon at bugahan ako ng apoy. Wala na, biro lang yan. Ubusin mo na lang pagkain na niluto ko, sir ha? Kasing sarap ko yan. At kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Kahit paano'y napangiti ako. Aminado akong hindi ako masyadong komportable sa mga bakla noon. Hindi dahil ayoko sa kanila, kundi dahil wala pa akong masyadong kakilalang bakla noon. Kaya hindi pa ako sanay sa mga pananalita at mga biro nila. Pero mukhang magaan naman ang loob ko kay Berta at sa tingin ko'y magkakasundo kami. Naupo ako at sinimulan kong kumain. Sarap na sarap ako sa adobo nang biglang may narinig akong kaluskos na nagmumula sa labas. Medyo malakas yun. Napatigil ako sa pagkain at pinakinggan ko mabuti ang paligid. Parang may naglalakad sa damuhan. Pagkatapos may narinig pa akong tunog na parang isang ligaw na hayop. Hindi ko alam kung pusa ba o aso. Pero parang mas malaki pa dun. Mabilis akong tumayo at dumiretso sa bintana. Sumilip ako sa labas at doon ko nakita ang isang anino. Malaki ito. Hugis tao, pero napakabilis kong tumakbo. Parang hindi siya normal na tao. Nagmamadali akong isara ang bintana at ilak ang pinto. Binundol ako ng kaba ng oras na yun. Totoo ba talaga yung nakita ko? Hindi ba ako namalik mata? Mukhang totoo yata talaga ang mga babala ni Tito sa akin. Hindi kaya dapat nakinig ako sa kanya? Aswang Radio. La? May pagganon agad? Kakasimula pa lang ng kwento, nagparamdam na agad yung halimaw? Sa tingin nyo, aso nga kaya yung nakita niya sa labas? O baka naman namalikmata lang siya? Pero naman kasi kung may isang bagay man ako natutunan sa mga kwento na pakinggan natin dito, hindi totoo yung mga malikmata lang. Most of the time, legit talaga yung nakita ng mga bida natin di ba? Pansin nyo rin ba yun? Kasi nga parang ganun But still, bigyan pa rin natin ng benefit of the doubt. Kasi baka naman, di ba? Mga kaaswang radio, mukhang isang interesting na kwento na naman ang mapapakinggan natin ngayon. Aba, isang young billionaire pala itong bida natin. But more than being a billionaire, mas nakuha ang atensyon ko ng pagiging pihika niya. Mas mataas pa yata sa lahat ng buildings ang standard nitong si Sender. Pero hindi naman natin pwedeng i-take yun against him, diba, yung standards niya. Buhay niya yun syempre. At kung may mga specific na bagay talaga siyang hinahanap sa isang babae, kailangan ito irespeto ng mga tao sa paligid niya. Kaya shoutout naman sa board of directors ng kumpanya nila, no? Kung makademand ng asawa o jowa mula sa kanya, akala mo naman talaga kay drama ito, Naku. Excuse me lang po Hindi nabibili sa mall ang jowa. Hindi yan na-add to cart. Ang hirap nga ng organic encounter, no? Kinikilala yan at binubusisi ng mabuti, kaloka. Pero sa pagbabakasyon niya sa Siquijor, dito na kaya niya matatagpuan ng babaeng kukuha ng atensyon niya? Di kaya ang super energetic at super colorful na si Berta pala ang magmamayari ng puso niya? Naku, isang malaking plot twist ito if ever. Well, itong akin ay what if lang naman? Wala naman tayong any conclusion. Naku, bago pa kung saan umabot yung mga theories ko, paki-comment na lang po sa comment section kung ano sa tingin ninyo ang mangyayari kay Sender sa bakasyon niya. Makakapag-relax nga ba siya? O itong magdadala ng malaking gulo sa buhay niya? Yan ang aalamin